Meron daw pong family chords yung mga flat at sharp. Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na to kung susundin nyo o hindi yung mga tinuturo ko. Let's go. Yan yung tanong ng ating master. Shoutout sa iyo, master. Ito na yung kasagutan. Ito yun, oh. Napapansin ka ba dyan, mga master? May lumalabas dyan, B sharp, E sharp. Kaya nagkakaroon ng debate about dyan, mga master. Pero ito, masasagot ito, mga master, kung bakit nagkakaroon ng ganyan. Nagkakaroon kasi ng ganyan talaga, mga master, pag notation yung usapan. Kagaya nito, meron tayong binabasihan notation. Example lang natin dyan sa ating C sharp. Pansinin nyo, C sharp tayo. So, C sharp major, yan yung root niya. Yung pangalawa niya is D sharp minor. Pangatlo niya is E sharp minor. Pang-apat niya is F sharp major. Panglima niya is G sharp major. Yung pang-anim niya is A sharp minor. At yung pang-pito niya is B sharp diminished. Yan. Pansinin nyo, mga master, nandyan may B sharp tayo, meron tayong E sharp, di ba? Kasi, mga master, pag notation yung basehan natin, sinusunod kasi natin yung musical alphabet. Ganito yan, oh, A, B, C, D, E, F, G yan. Ganon din yan sa mga alphabet na pinag-aralan natin dati nung elementary. For example, pag sinabi natin na, ma'am, yung kasunod ng A is D, papayag kaya yung teacher nun? Di ba? Hindi. Na pag sinabi pa natin na, ma'am, bago mag-C, meron tayong P. Di ba? Hindi pwede. Tapos ng ating G is B. Di ba? Hindi pwede. Pagalitan tayo. Kasi may rules tayo na sinusunod. So sa notation, ganun siya pag isusulat. Kaya lumabas yung ating B sharp, E sharp. Kasi pag gagawin natin ganito, mga master, susundan natin yung mga chords na normal na mga chords dito sa ating gitara. Is meron tayong C sharp, yan yung ating root. Ito binabasa natin is D sharp minor. Ito yung chords na to is binabasa natin yan as F minor. Yan. Yan din yan sa taas, F minor yan. Then yung sunod, binabasa natin to as F sharp. Binabasa natin to as G sharp. Binabasa natin to as A sharp minor. Yan, ito siya. Or yung pangalan niya sa inharmonics niya is B flat minor. Isa lang yan sila. At ito, binabasa natin ito as C diminish. Pero yung nakalagay dyan is B sharp. Kasi kung babasahin natin yan, mga master, into alphabet, C, D, F, F, G, A, C, C. Oh, di ba? Medyo up pagbasahin siya, master. Hindi na siya alphabet kasi doble-doble na. Example, yung ating C, doble na yung ating C, doble rin yung ating F. Ganon siya, mga master. Kaya nangyari na meron tayong B sharp. Actually, ito yung ating B sharp diminish. Yan. Inharmonic yan ng ating C diminish. Inharmonic. Parang sa example ko kanina dito, mga master, sa ating A sharp minor, yung inharmonics niya is B flat minor. Yan. Iisang chord, iisang tunog, at meron lang tayong pangalan. Depende kung ano yung itawag mo sa kanya, yung totoong pangalan o yung palayaw niya. Parang ganun siya, mga master. So ito yung ating C diminish na pampito sa ating family chords ng C sharp is inharmonic siya ng ating B sharp diminished. Yan. Ganun siya, mga master. Yan din yung ating mga flat na nakalagay dyan. Kagaya ng ating G flat. Magugulat ka dyan bakit merong C flat dyan. Na usually dito sa ating chords wala namang C flat. Example natin dyan yung ating G flat, yung G flat major, A flat minor, meron tayong B flat minor, meron tayong C flat
major, meron tayong D flat major, meron tayong E flat minor, at meron tayong F diminished. Yan. Pag binasa natin sa alphabet niya is ganyan siya. G, A, B, C, D, E, F. Yan. Kompleto yung alphabet. Kasi pag tatawagin natin to ng normal natin na chords, na ito ay B, ganito siya. G flat major, A flat minor, B flat minor, B major, D flat major, E flat minor, F diminished. So, doble yung B. Parang sa alphabet, missing yung C sa alphabet. So, ganun siya mga master. Kaya tinawag itong C flat major dyan sa ating family chords ng G flat kasi para mabuo yung alphabet. Yung B is siya yung ating C flat. Kumbaga, in harmonics niya to, slash C flat. Ganun siya mga master. Kaya, madalang lang tayo nakita ng mga family chords na mayroong mga sharp, flat, kasi hindi pa natin yun mauunawaan as beginners. Pero sana ngayon, naunawaan nyo na kung bakit nagkakaroon ng ganun mga master. At nasagot din natin yung tanong natin ka-master na meron bang family chords yung sharp at yung mga flat. So hanggang dito lang sa video natin mga master. So this is Mark Music. God bless you all. Peace out.